Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay na gamit po ang radyo. Pero alam niyo po ba na ang Kamalayan po ay napapakinggan din sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Pag-usapan po natin kung paano haharapin yung ating mga takot. Alam niyo po, kagaya ng ating natalakay sa mga nakalipas na pagkakataon, ang takot po ay maaaring sintomas ng ilang bagay. Ano po? Maaaring sintomas ng mahinang pananampalataya. Maaari din po na ito'y nagpapakita na yung pagtitiwala sa halip na sa Diyos natin ibinibigay, ay nagtitiwala tayo sa mga bagay na natitinag, pansamantalang bagay. At yan po ang dahilan kung bakit paminsan kahit na meron naman tayong Diyos, tayo po ay nauuga. At ang dahilan nga po dyan ay dahil meron po tayong mga maling pinaglalaanan ng ating pagtitiwala. Actually, kahit matagal na po tayong nananampalataya sa Diyos, ang usapin po ng pagtitiwala talagang laging relevant kasi hindi naman dahil nagtiwala ka ng minsan, masasabi natin, narating mo na yung kalagayan na hindi mo na ulit kailangan magtiwala. Ang totoo po niyan ay palagi natin kailangan magtiwala. At ang problema nga paminsan, paunti-unti, mula sa Diyos, nababaling yung ating pagtitiwala sa mga bagay na maaaring nagbibigay sa atin ng tinatawag nating pansamantalang kapayapaan. Kaya sabi nga, hindi maaari na magpatuloy ang ganitong kalagayan, kailangan po mabago ito. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, tingnan po natin ano yung mga pwedeng panghawakan kapag tayo po ay humaharap sa mga bagay na nagdudulot ng pagkatakot sa atin. Ano po, ilang bagay? Number 1, tandaan po ninyo, God is never caught by surprise by your experience. Hindi ho nagugulat, nabibigla ang Diyos dahil po sa ating mga pinagdadaanan. Tayo ho, talagang nagugulat tayo, di ba? Minsan po yung inaakala natin, hindi nangyayari, yung hindi natin inaakala, yun ang nangyayari. At ang resulta po kadalasan, tayo po ay na-overwhelm ng ganitong mga bagay. Pero again, it is a good reminder para po sa atin na pag dumaranas tayo ng ganyang mga hamon, ganyang mga challenges, it's a very good reminder, it's a timely reminder para sa atin na bagamat tayo po ay nagugulat, ang Diyos hindi. At kaya naman ho tayo nagugulat dahil siyempre hindi naman tayo all-knowing, di po ba? Hindi natin alam ang susunod na mangyayari. Hindi po natin kontrolado ang mga pangyayari. Pero ang Diyos na nakakaalam ng lahat, may hawak sa ating buhay, makapangyarihan sa lahat. Ang tanong po paanong magugulat ang ating Diyos na ganyan po ang kanyang katangian? Di po ba? Kaya para sa atin, tayo po ay magtiwala sa Kanya. Ang sabi nga ng Deuteronomy chapter 31 verse 8, "Do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you." Ang ganda, no? Ulitin natin. "Do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you." Isang napakalaki at napakagandang assurance para sa atin na
Magtiwala tayo sa ating Panginoon at tayo po ay magkakaroon ng kapanatagan. He may not remove itong mga challenges, pero yung presence po niya nagbibigay sa atin ng assurance. Tingnan niyo yung pagkakasaad, ano? He goes before you, He will be with you, He will neither fail you nor forsake you. Actually, the same promises were given, no, sa iba't ibang mga tao sa kasaysayan. It was given to Joshua, if you remember, nung si Gideon ay tinawag din ng Panginoon, pinaalala din niya sa kanyang katotohanan ito. Nung binigay po yung Great Commission na tayo po ay humayo, yung assurance ng kanyang pagsama ay naroon din. At yan pong katotohanan yan ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan. So, do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you. Secondly, God never sends you into a situation alone. Hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon na mag-isa. Alam nyo, ang napakaraming pagpapakita ng pananampalataya na talagang makikita mo, hindi man mangyari yung gusto nilang mangyari, but still, pinapahayag yung pagtitiwala sa Diyos. If you remember si Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba? Sinabi po nila na kahit na ilagay sila doon sa fiery furnace, kaya silang iligtas ng Diyos. Pero ang magandang paalala din niya, kung hindi man kami iligtas ng Panginoon, ay patuloy pa rin kaming magtitiwala at hindi kami yuyukod doon sa estatwang ginawa po nung hari ng mga panahong iyon. So pagpapakita po yan na yung presence ng Panginoon sumasa atin na kahit po sabihin na nating hindi man nagbabago ang sitwasyon, but the assurance of God's presence gives us peace. I remember, many years ago, nung ako po ay nagpipiloto pa, siyempre magandang tanong, paano ba natututo magpalipad ng eroplano ang isang piloto, di ba? Kasi siyempre, alam naman natin yung motor, halimbawa, yung iba nga, huwag niyong gagawin to, pero yung iba ho, itatakas yung motor, mamaya marunong na. Di ba? Yung iba naman ho, tinuturuan at yung tagapagturo ay kasama nila. Imagine niyo yung eroplano, di ba? Siyempre lumilipad dyan, hindi naman pwedeng hihinto tapos iiwanan ka mag-isa ng basta-basta. Ang totoo po niyan, gradual ang proseso ng pagkatuto dyan. Naalala ko kasi dalawang controls po yan left and right. So nandun sa kabila yung nagtuturo sa'yo, ikaw naman nasa kabilang side, same controls, no? Parehas na meron ng mga controls. And then, papalipa rin po niya yan at ipapakita sa inyo ano yung purpose ng mga controls na ito, how they work. Of course, marami pang ibang bagay ang kalakip niyan, ano? Pero darating yung time na naalala ko noon, sinabi sa akin, okay, hawakan mo yung control at pakiramdaman mo yung inputs ko, sabi sa akin. So I was holding the controls on my side, pero hindi po yung ako yung nagko-control. Very lightly, para lang po maramdaman ko yung inputs doon sa kabilang side. And that way, nai-imagine ko kung ako na yung hahawak nito later on, I would know what to do. And then later on, habang nagpo-progress itong training na ito, ay unti-unti, bibigyan ka na niya ng control sa ilang bahagi. So, nandun siya at maya-maya, pag medyo gusto niya yung maneuver na ikaw na gumawa, ang sasabihin sa akin okay, take over, you have the controls. Di hawak-hawak mo naman, lumilipad ka. Tapos ang sinabi niya sa akin na hindi ko makalimutan, sabi niya, wala akong balak na mamatay. Kaya ang biro niya sa akin huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaang mag-isa dyan. Kasi ang ibig sabihin po nun, pag nagkamali ako, siyempre kasama ko siya. No? So yung para bigyan lang ako ng kapayapaan, he was assuring me that if ever I make a mistake, he will just take over. At yun po ang naging proseso noon. So that gave me the courage. So, may mga times I would take the control at pag hindi ko na alam gagawin, he would take over and teach me. Hanggang later on, nung medyo marunong ka na sa ilang mga maneuvers,
I remember transitioning to me the control of the whole flight. No, imagine mo yun, ano? Mula take off, ikot, landing, ikaw na lahat. Pero nandun siya. At anytime, ready to take over. Hanggang dumating yung time na hindi na po siya nagsasalita, ikaw na lang lahat. No? You have your communications, ikaw nagpapalipad, and then you also navigate. Hanggang later on, ang sabi niya sa akin, okay, i-landing mo at bababa na ako. May hawak akong radyo, sabi niya, and I can give you instructions through the radio. So, ikaw na bahala magpalipad niyan. Grabe, no? So, from that experience, yung dating walang kaalam-alam, gradually, by giving me a demonstration of what to do, by allowing me to take charge, and by being with me all throughout. And nagbigay po sa akin ng courage to do what I need to do. Of course, all this is by the grace of God. Pero ang idea ko pong pinapakita rito, ang presensya po ng Panginoon, ganun din eh. Hindi naman ibig sabihin lagi aagawin niya yung control sa isang sitwasyon. Sometimes He allows us na gawin yung pinagagawa. He gives us the ability, gives us the wisdom, pero ang assurance natin is the Lord knows what He is doing, at siya po ultimately ang may kapamahalaan at kapangalagaan sa atin, at maaari po tayo magtiwala sa Kanya. Kaya nga, ang sabi ho dito sa Psalm 139 verse 3, you chart the path ahead of me and tell me where to stop and rest. Every moment you know where I am. Gustong-gusto ko ho yung sinabi dyan na, you tell me where to stop and rest. Saan hihinto, saan mamamahinga. Napaka-powerful para sa akin ito. Bakit po? Kasi sometimes ang feeling natin yung mga stops ng buhay ay hindi natin kailangan. We associate it with either delay, inactivity, and waste of time. Pero alam niyo po, when it is the Lord that gives you the stops, it is always purposeful. Intentional po ang ating Diyos. Sometimes, yan nga ang problema eh. Wala tayong time to stop so that we can heal. Kung kayo po ay nasa isang relationship, sometimes people jump from one relationship to another, pero wala yung healing. So when the Lord gives you stops, perhaps He is giving you time to heal emotionally, to reorient your life, and maybe sometimes yung stop din na yun is to allow us to appreciate what's going on. Minsan ang bilis ng takbo ng buhay, hindi na natin na-appreciate yung mga kaganapan. Masyado tayong task-oriented. At ang isip natin palagi is what's the next thing, ano yung susunod, ano yung susunod, ano yung susunod. To the point na nawawala na ho tayo ng appreciation sa kanyang mga ginagawang pagkilos sa ating buhay. Sometimes yung mga stops na yan, diyan natin na-appreciate what is going on around us, what God is doing, at sa pamamagitan po ng mga pangyayari, kaganapan na yan, tayo po ay nagkakaroon ng kapanatagan sa ating Panginoon. Kaya, huwag po ninyong isipin na pagka nakahinto, we are wasting time. Ang reality, if it is the Lord that gave you those stops, directed those stops, tandaan nyo, it is always intentional. Kailangan natin di ba? Sometimes, kailangan din natin yan to recalibrate or just sometimes para lang huminto at tingnan ng buhay from a different perspective and learn to appreciate life. Minsan yan ang problema, Parang araw-araw ang bilis ng takbo ng buhay. Minsan nga, napapaisip tayo, ang bilis, ganun-ganun lang, Dati, elementary ka lang, nag-aaral, ngayon nagtatrabaho ka na. Dati, ikaw yung anak, ngayon may anak ka na. Dati, bata ka pa, ngayon may edad ka na. Di ba? Parang ganun na lang ba yun? And everything happened na wala man lang tayong time to breathe, time to appreciate, time to take this all in. Alam nyo, hindi ganun ang nais ng Panginoon Kaya ho, tandaan nyo po, the Lord tells us where to stop and rest. Even yung stops are directed by the Lord. Number 3, if you are going to be used by God, He will take you through a number of experiences that are not meant for you personally at all.
sometimes ang Panginoon po inaalaw na meron tayong karanasan na maaaring hindi talaga para sa atin lang ang pakinabang, but the benefit of that personal experience will overflow to other people. Paano? Let's read 2 Corinthians 1 verse 4. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When others are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Napakaganda nito, no? At paalala sa atin na sometimes may mga challenges tayo, He gives us comfort. Sometimes may mga difficulties tayo, He gives us comfort. Pero ang assurance po natin dito ay pag binigyan tayo ng comfort ng Panginoon, it is not only a comfort that He gives to you for you to enjoy it personally, it is a comfort that He gives to us so that we can minister more effectively. Kaya akala natin paminsan yung pagsubok, Lord, bakit? Para saan? Sabi nga maaaring one of three things. One, maybe may pagsubok ka ngayon because God is correcting you. May mali, may hindi tama, tinutuwid. So, yung pinagdadaanan mo is a form of correction to bring you back doon sa tamang dapat kalalagyan mo. Pangalawa, maaaring hindi lang correction, maybe for perfection. You are doing well, pero ang nakikita ng Panginoon, you can still be more fruitful. So, iaalaw niya yung challenges to give us more fruitfulness. Palalaguin pa tayo ng ating Panginoon. Di ba? And sometimes, hindi lang for correcting, perfecting, maybe for expanding our ministries. Ibig sabihin po, may mga challenges tayo na pag pinagdaanan mo ito, you realize that God is opening up a new door of opportunity to minister to other people. Alam naman po ng marami sa inyo that I underwent a second brain surgery. At alam niyo po, sometimes konting kausap lang sa ibang tao, merong kagad binubuksan ng Panginoon ng mga opportunities. Bakit? Because when people see me healthy and okay and still serving the Lord, alam nyo, ang nakikita is not my strength, is not because I'm good, not because I'm strong, but because of God's grace. At yan po yun. Yan lang naman talaga ang dahilan. The only reason why we can continue despite what we have gone through is because of God's grace. So it becomes more evident that it is His work. So yung comfort na tinanggap natin sa Kanya, we can extend to other people. Palagi kong ginagamit na illustration, pag yan ang pinag-uusapan dati, no, nung yung pinanganak po yung panganay namin, and I was trying to comfort my wife, kasi tatlo lang kami sa bahay Wala kaming kasambahay, wala po kaming yaya, tatlo lang kami. And I was comforting her, at talagang napansin ko lang kahit na anong comfort ibigay ko sa kanya, hindi ko talaga ma-connect yung sarili ko sa kanyang karanasan, kasi hindi naman ako nanganak Pero nung nagdatingan po yung mga kapatiran, mga sisters na nanganak, at sila nagbahagi na ng kanilang mga pinagdaanan. Alam niyo po, there was an instant connection. Why? Because there was a shared experience. May pare-pareha silang pinagdaanan. Yung shared experience na yon ay nagbigay sa kanila ng point of connection. At alam mo, tayo din sometimes ang daling sabihin na, okay, halimbawa, no, si Apostle Paul, kung sinabi niya, rejoice in the Lord always. Tapos wala siyang kaproblema. Para bang isipin natin, nasasabi mo yan kasi okay ka Di ba? Pero pag binasa mo yung Filipos, sa Philippians chapter 4, verse 4 po matatagpuan yon, by the way, alam mo na may pinagdadaanan yung tao. Nakakulong. He was in prison. Hindi lang yon, nakulong siya not because of bad things, but because he basically proclaimed the gospel. It was his obedience to God that led to his imprisonment. What else? Alam po natin na ang nangyari dito sa taong ito, hindi lang sa nakulong siya, ang tao pong ito ay, sabi nga niya, yung iba nangaral dahil gusto nilang ituloy yung ministeryo, yung iba naman nangaral, mali ang kanilang motibo. So ang bottom line mga kapatid,
hindi maganda yung kanyang karanasan. Pero sa gitna ng mga karanasang iyon, he said, rejoice in the Lord always. Iba yung impact no? Iba yung impact nung, kasi maayos buhay mo, tas kami nandito, kaya nasasabi mo yan. Iba rin yung alam mo na may pinagdadaanan siya and what sustains him all throughout is the grace of God. Kaya pag nabasa mo na rejoice in the Lord always, it comes with a deeper impact because we know it is only by the grace of God. Hindi ba? Kaya ganun din sa ating buhay. Number 4, when God delays, He is not inactive. Wag ho nating i-associate sa inactivity o walang ginagawa ang Diyos pag parang walang nangyayari. Tandaan niyo po, kahit sa mga panahong tila walang nangyayari, God is still and God is always at work. Ang sabi po sa Philippians 1:6, and I am sure that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on that day when Christ Jesus comes back again. So assurance po sa atin yan. Pag tayo po ay merong pinagdadaanan, ang napakagandang katotohanan, katiyakan po na binibitawan, pinapakita sa atin is that kung may sinimulan ng Diyos, Kanyang ipagpapatuloy at tatapusin ito sa ating buhay. And number 5, panghuli, it is through the most difficult times that God often brings the sweetest discoveries of Himself. Mas lalo nating nakikilala ang Diyos sa isang panibagong konteksto. Iba di ba? Talagang pag nakita mo yung pagkilos ng Panginoon sa panahon ng karamdaman, pangangailangan, hindi naman necessarily lagi mangyayari yung gusto natin, but you understand. Kagaya po sa sinabi nga ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, he prayed to the Lord 3 times that the thorn in the flesh might be removed. It was not removed. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ganda, no? So nagpapakita po yun na kahit na siya ay may kahinaan, nararanasan niya ang kapangyarihan at pagkilos ng ating Panginoon. Kaya sa Lamentations 3:20-24, it says, I will never forget this awful time as I grieve over my loss, yet I still dare to hope when I remember this. The unfailing love of the Lord never ends. By His mercies, we have been kept from complete destruction. Verse 23, great is His faithfulness. His mercies begin afresh each day. I say to myself, the Lord is my inheritance, therefore, I will hope in Him. Kaya mga kapatid, kung sakali po na kayo ay dumadaan sa mga hamon ng buhay, understand that God is with you, and that is enough. Nawa po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.